ang best algorithm ng tao na magpapayaman sa iyo. Kung tatanungin natin ang karamihan ng tao kung ano ba talaga ang sikreto ng pagyaman, madalas maririnig natin ang mga sagot na swerte, koneksyon, o talino. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may mas sistematikong sagot. May algorithm ang tao na pwedeng sundan para makarating sa yaman. Kung handa ka na, simulan na natin. Hindi ito magic formula, hindi rin shortcut, kundi isang malinaw na proseso na kapag sinunod natin ng disiplinado, unti-unti tayong dadalhin sa resulta. Ang algorithm na ito ay hindi nakasulat sa isang libro lang, kundi nakikita natin sa buhay ng mga taong nagtagumpay. Mula sa mga negosyante, mga professional, hanggang sa mga simpleng tao na nagsimula sa wala, pero nakarating sa taas. Kung iisipin natin, ang algorithm ay parang recipe. Kapag tama ang sangkap at tama ang pagkakasunod-sunod, lalabas ang ulam na gusto natin. Ganito rin ang yaman. Hindi sapat na may pera lang, kailangan alam natin ang tamang hakbang, tamang timing, at tamang mindset. At dito natin sisimulan ang ating paglalakbay. Paano ba natin maisasalin ang konsepto ng algorithm sa pang-araw-araw na buhay para sa tunay na pagyaman? Unang sangkap sa algorithm ng yaman ay pagbabago ng mindset. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa lumang paniniwala na ang pera ay masama o na ang yaman ay para lang sa iilan. Kapag iniisip natin na imposible ang pagyaman, automatic na nililimitahan natin ang sarili natin. Ang unang linya ng code sa algorithm ng tao ay ito: maniwala na posible. Kapag naniniwala tayo, nagbubukas ang utak natin sa mga oportunidad. Kapag sarado ang isip, kahit nasa harap na natin ang pagkakataon, hindi natin ito makikita. Pero hindi natatapos sa paniniwala. Ang susunod na linya ng algorithm ay pagkilos. Maraming tao ang naniniwala pero hindi gumagalaw. Ang yaman ay hindi dumarating sa taong nakaupo lang at nag-aantay. Kailangan natin ng action, kahit maliit. Ang algorithm ng tao ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na paulit-ulit. Tulad ng pag-iipon. 100 piso kada araw. Hindi mo mararamdaman sa simula, pero sa loob ng 1 taon, malaki na ang naipon. Ang consistency ang tunay na magic dito. Kung titingnan natin ang mga taong yumaman, makikita natin na may pattern sila. Una, nagkaroon sila ng malinaw na vision. Hindi sila basta-basta gumalaw. Alam nila kung saan sila pupunta. Ang vision ay parang destination sa mapa. Kung wala kang vision, kahit anong effort mo, paikot-ikot ka lang. Kaya mahalaga na malinaw sa atin kung ano ang gusto nating marating. Gusto ba natin ng financial freedom? Gusto ba natin ng negosyo? Gusto ba natin ng passive income? Kapag malinaw ang vision, mas madali nating masusulat ang mga hakbang. Ngayon, pag-usapan natin ang disiplina. Ito ang core ng algorithm ng tao. Kahit gaano kaganda ang plano, kung wala tayong disiplina, hindi ito magtatagal. Ang disiplina ang naglalagay ng consistency sa bawat hakbang. Kapag sinabi nating mag-iipon tayo, disiplina ang magpapaalala sa atin na huwag gastusin ang perang naipon. Kapag sinabi nating mag-aaral tayo ng bagong skill, disiplina ang magpapaalala sa atin na maglaan ng oras kahit pagod na tayo. Ang algorithm ng tao ay hindi gumagana kung kulang sa disiplina. Isa pang mahalagang bahagi ng algorithm ay pag-aaral at pag-upgrade ng skills. Ang mundo ay mabilis magbago. Kung hindi tayo nag-a-upgrade, maiiwan tayo. Ang mga yumaman ay hindi tumigil sa kung ano lang ang alam nila. Patuloy silang nag-aaral, nag-e-experiment, at nag-a-adapt. Kung dati, ang negosyo ay physical store, ngayon ay online. Kung dati ang trabaho ay manual, ngayon ay digital. Ang algorithm ng tao ay may loop. Aral, apply, adjust, aral ulit. Walang katapusan ng cycle na ito at dito tayo lumalakas. Pero hindi lang skills ang kailangan. Kailangan din natin ng network at relasyon. Ang tao ay hindi nagtatagumpay mag-isa.
Ang algorithm ng yaman ay may function na tinatawag na collaboration. Kapag nakikipag-ugnayan tayo sa tamang tao, mas bumibilis ang proseso. Ang mga connection ay nagbibigay ng oportunidad, suporta, at kaalaman na hindi natin makukuha mag-isa. Kaya mahalaga na marunong tayong makisama, magbigay ng value, at magtulungan. Ngayon, pag-usapan natin ang pag-handle ng failure. Sa algorithm ng tao, hindi lahat ng code ay gumagana agad. May mga error, may mga bug. Pero ang sikreto ng mga yumaman ay hindi sila tumigil kapag nagkamali. Ginawa nilang stepping stone ang failure. Ang failure ay feedback, hindi katapusan. Kapag bumagsak ang negosyo, natututo sila. Kapag nagkamali sa investment, nagiging mas matalino sila. Ang algorithm ng tao ay may error handling system. Kapag nagkamali, mag-adjust, magpatuloy. Kung susumahin natin, ang algorithm ng tao na magpapayaman sa atin ay binubuo ng mga sumusunod na linya. Maniniwala na posible. Gumalaw at magsimula sa maliit. Magkaroon ng malinaw na vision. Mag-practice ng disiplina. Mag-upgrade ng skills. Magtayo ng network. Harapin ang failure bilang feedback. Pero hindi pa tapos. Ang pinakamahalagang bahagi ng algorithm ay pagbibigay ng value. Ang yaman ay hindi dumarating sa tao na walang ibinibigay. Ang pera ay palaging kapalit ng value. Kung gusto nating yumaman, kailangan magbigay tayo ng solusyon sa problema ng iba. Ang mga negosyante ay yumaman dahil nagbigay sila ng produkto o serbisyo na nakatulong sa tao. Ang mga profesional ay yumaman dahil nagbigay sila ng expertise na mahalaga. Ang algorithm ng tao ay umiikot sa value creation. Kapag nagbibigay tayo ng value, natural na darating ang pera. At dito pumapasok ang konsepto ng long-term thinking. Ang mga yumaman ay hindi nag-isip ng panandalian. Hindi sila naghahanap ng mabilisang kita na mawawala rin agad. Ang algorithm ng tao ay nakaprograma para sa pangmatagalang resulta. Kapag iniisip natin ang pangmatagalang epekto ng bawat hakbang, mas nagiging matibay ang foundation ng yaman natin. Ang short-term gain ay madalas ilusyon. Ang long-term gain ang tunay na yaman. Kung titignan natin ang buhay natin ngayon, makikita natin na pwede nating i-apply ang algorithm na ito kahit saan. Sa trabaho, sa negosyo, sa personal na buhay. Hindi ito nakatali sa iisang industriya. Ang sikreto ay nasa consistency ng application. Kapag araw-araw natin itong ginagawa, unti-unti tayong lalapit sa yaman. Ngayon isipin na natin ang practical na halimbawa. Isang tao na nagsimula sa maliit na online business. Sa simula, konti lang ang benta. Pero dahil naniniwala siya, gumalaw siya, nagkaroon ng vision, nag-practice ng disiplina, nag-aral ng digital marketing, nakipag-network sa ibang sellers, at hinarap ang failure, lumaki ang negosyo niya. Hindi ito magic. Ito ay resulta ng algorithm. Kung i-translate natin ito sa buhay natin, makikita natin na kaya rin natin. Hindi natin kailangan ng perfect na simula. Ang kailangan lang natin ay sundan ng algorithm. Kapag ginawa natin ito kahit maliit ang puhunan, kahit ordinaryo ang background, may chance tayong yumaman. At dito natin makikita ang tunay na mensahe. Ang yaman ay hindi lang para sa iilan. Ang yaman ay para sa lahat ng marunong sumunod sa algorithm. Hindi ito tungkol sa swerte, kundi tungkol sa sistema. Kapag alam natin ang sistema, kaya natin itong ulitin. Sa huli, ang best algorithm ng tao na magpapayaman sa atin ay hindi nakasulat sa isang computer program, kundi nasa puso at isip natin. Nasa disiplina natin, nasa vision natin, nasa action na natin. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, unti-unti tayong dadalhin sa yaman. At tandaan natin, ang algorithm ng tao na magpapayaman sa atin ay hindi nakatali sa isang formula na nakasulat sa papel. Ito ay buhay, humihinga, at nakadepende sa kung paano natin ito isinasabuhay araw-araw. Ang bawat desisyon natin,
maliit man o malaki, ay bahagi ng code na bumubuo sa ating financial future. Kapag tama ang mga linya ng code na iyon, nagiging malinaw ang resulta. Unti-unti tayong umaangat, unti-unti tayong nagiging malaya. Kung iisipin natin, ang yaman ay hindi lang tungkol sa pera. Ang tunay na yaman ay kalayaan, kalayaan sa oras, kalayaan sa stress, kalayaan sa limitasyon. Ang pera ay tool lang, pero ang kalayaan ang tunay na goal. Kaya ang algorithm ng tao ay hindi lang tungkol sa pag-iipon o pagnenegosyo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng buhay na gusto natin. Kapag malinaw sa atin ang layunin, mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang. Isa pang mahalagang bahagi ng algorithm ay pagkakaroon ng tamang habits. Kung titingnan natin, ang habits ay parang subroutines sa code. Kapag tama ang habits, automatic na gumagana ang system. Halimbawa, habit ng pag-iipon, habit ng pagbabasa, habit ng pag-aaral ng bagong skills. Kapag naging automatic na sa atin ang mga ito, hindi na natin kailangan ng sobrang effort para magpatuloy. Ang habits ang nagiging backbone ng algorithm. Ngunit hindi rin natin pwedeng kalimutan ang pag-handle ng emotion. Maraming tao ang bumabagsak hindi dahil sa kakulangan ng skills, kundi dahil sa emotion, takot, duda, inggit o sobrang excitement. Ang algorithm ng tao ay may bahagi na tinatawag na emotional regulation. Kapag marunong tayong kontrolin ang emotion natin, mas nagiging matino ang desisyon natin. Kapag hindi natin kontrolado, madalas mali ang hakbang. Kaya mahalaga na marunong tayong mag-pause, mag-isip, at magdesisyon ng malinaw. Kung titignan natin ang mga yumaman, makikita natin na hindi sila palaging pinakamatalino. Madalas, sila ang pinakamatibay ang loob. Ang algorithm ng tao ay hindi lang tungkol sa IQ, kundi tungkol sa EQ, emotional intelligence. Kapag marunong tayong makisama, marunong tayong magtiwala, marunong tayong magbigay ng value, mas bumibilis ang proseso ng pagyaman. At dito pumapasok ang konsepto ng pagbibigay ng tulong sa iba. Ang yaman ay hindi selfish. Kapag tumutulong tayo, mas lumalawak ang network natin, mas lumalakas ang brand natin, mas tumataas ang value natin. Ang algorithm ng tao ay may hidden function. The more you give, the more you receive. Hindi ito mystical, kundi practical. Kapag tumulong tayo, nagiging mas valuable tayo sa mata ng iba, at mas maraming oportunidad ang bumabalik sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkakaroon ng multiple streams of income. Ang algorithm ng tao ay hindi nakadepende sa iisang source. Kapag isa lang ang source ng income natin, vulnerable tayo. Pero kapag marami, mas stable tayo. Ang mga yumaman ay hindi lang umasa sa isang trabaho o isang negosyo. Nagkaroon sila ng investments, side hustles, passive income. Ang algorithm ng tao ay nakaprograma para sa diversification. Kapag diversified tayo, mas matibay ang foundation ng yaman natin. Isipin natin ang analogy ng puno. Ang puno na may maraming ugat ay mas matibay kaysa sa puno na may iisang ugat. Ganito rin ang income streams. Kapag marami tayong ugat, kahit may isa na matuyo, buhay pa rin ang puno. Kaya mahalaga na maghanap tayo ng iba't ibang paraan para kumita. Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan ang pag-handle ng pera. Ang algorithm ng tao ay may bahagi na tinatawag na financial management. Kahit gaano kalaki ang kinikita natin, kung hindi natin marunong hawakan, mawawala rin. Ang mga yumaman ay hindi lang magaling kumita, magaling din silang mag-manage. Alam nila kung paano mag-budget, paano mag-invest, paano mag-save. Ang financial literacy ay core ng algorithm. Kapag hindi natin ito alam, kahit gaano kalaki ang kita, mauubos din. At dito pumapasok ang konsepto ng delayed gratification. Ang mga yumaman ay marunong maghintay. Hindi sila agad gumastos sa luho. Inuuna nila ang investment bago ang consumption. Ang algorithm ng tao ay may linya na nagsasabing, invest first, enjoy later. Kapag marunong tayong maghintay, mas lumalaki ang pera natin.
Kapag hindi tayo marunong, mauubos agad. Ngayon, isipin natin ang practical na application. Kung kumikita tayo ng 20,000 piso kada buwan, pwede nating ilagay ang 5,000 piso sa investment, 5,000 piso sa savings, at ang natitira sa gastos. Sa simula, maliit lang ang resulta. Pero sa loob ng ilang taon, lalaki ito. Ang algorithm ng tao ay gumagana sa compound effect. Kapag consistent tayo, lumalaki ang resulta. At dito natin makikita ang isa pang mahalagang bahagi, patience. Ang yaman ay hindi instant. Ang algorithm ng tao ay nakaprograma para sa long term. Kapag wala tayong patience, madali tayong bibitaw. Pero kapag meron, makikita natin ang resulta. Ang mga yumaman ay hindi nagmadali. Alam nila na ang proseso ay mabagal, pero sigurado. Kung susumahin natin, ang algorithm ng tao na magpapayaman sa atin ay hindi komplikado. Simple lang siya, pero mahirap sundan dahil kailangan ng consistency, disiplina, at patience. Ang mga linya ng code ay malinaw. Maniniwala na posible. Gumalaw at magsimula sa maliit. Magkaroon ng vision. Mag-practice ng disiplina. Mag-upgrade ng skills. Magtayo ng network. Harapin ang failure. Magbigay ng value. Mag-diversify ng income. Mag-manage ng pera. Mag-practice ng delayed gratification. Magkaroon ng patience. Kapag sinunod natin ang lahat ng ito, unti-unti tayong dadalhin sa yaman. Hindi ito magic, hindi ito shortcut, kundi malinaw na proseso. At sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ay ito. Ang algorithm ng tao ay nasa kamay natin. Nasa desisyon natin, nasa action natin, nasa mindset natin. Kapag pinili natin na sundan ito, kaya natin. Kapag hindi, mananatili tayong stuck. Ang yaman ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa sistema. Kaya ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Handa ba tayong sundan ang algorithm? Handa ba tayong magbago ng mindset, mag-practice ng disiplina, magbigay ng value, at maghintay ng resulta? Kapag oo ang sagot, simula na ito ng ating journey. At tandaan natin, tayo ay hindi nag-iisa. Lahat tayo ay may kakayahan. Lahat tayo ay may oportunidad. Ang algorithm ng tao ay para sa atin lahat. Kapag pinili natin, kaya natin. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.